Well, good morning po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating palatuntunang huwag kang sasagot kung ikaw ay tinatanong. Alam niyo mga kaibigan, narito po kasi yung apo ko kaya medyo naano ako sa pagbibigay ng opinion. Meron lang po akong napanood na video kanina dito sa Facebook. Bagamat ewan ko kung late na yon, pero napanood ko. Merong isang napakayamang negosyante na sinita ng isang empleyado ng isang restaurant at siya po ay nagwala. Hindi niya matanggap na sinita siya ng isang mahirap. Pero ano ba talaga ang dapat na naging sitwasyon doon kung nagbago ang tinatawag na sitwasyon, kung mababago natin? Alam po ninyo, kung sakasakaling kayo po ay hindi naninigarilyo, alam naman po namin yung pakiramdam na kapag kayo ay hindi naninigarilyo, nakaamoy kayo ng naninigarilyo, tinatakpan natin ang ilong natin. Medyo, alam po ninyo, mahirap para sa tao ang ganung pong sitwasyon. Pero meron po tayo kasing ipinatutupad na batas. Ito po ay batas na nasyonal na kailangan sundin po ng bawat mga naninigarilyo. Dapat po ninyong malaman, mga kaibigan, ako rin din naman ay naninigarilyo, pero dapat inaalam ninyo yung mga karapatan po ninyo at para kung sana sinita ka, nasa designated area ka, pwede kang magwala, no, na mga kaibigan. Pero kung wala ka naman sa lugar at nandun ka sa loob ng establishmento at doon naninigarilyo ka o nasa labas ka lamang at wala ka pa rin doon sa designated area, nakakalimutan natin yung executive order ni Duterte, yung number 26, smoke free, no? Yung tinatawag na smoke free sa lahat, yung private or public man yan, no? Kahit na nasa parking lot ka lang, hindi ka pwedeng manigarilyo kung walang designated area. Kailangan pumunta ka doon para makapanigarilyo ka. Kahit nasa parking lot ka lang, pwede ka sitain doon dahil nga yan po ay nasa batas. At pwede po sa Angeles City na sitayin natin ang lahat po ng mga naninigarilyo. Gusto ko pong malaman ninyo, buong Angeles City pwede kayo sitayin ng kahit na sino. Kasi nakalagay po yan sa City Ordinance sa 431 Chapter 10 Section 103. Pwede po kayo manyita, sitain ninyo kung sinong naninigarilyo na wala sa lugar. Halimbawa, mga naninigarilyo dyan sa mga public school, naninigarilyo dyan sa public hospital, mga naninigarilyo dyan sa public park. Naninigarilyo sila sa wala sa lugar. Meron po tayong designated area na pwede kayong manigarilyo at doon kayong manigarilyo, humit-hit kayo ng gusto niyo. Ako'y naninigarilyo din naman. Alam niyo po ba, kapag ako'y nasa Marquee Mall at ako'y namimili, tinatanong ko yung mga security, saan pwede manigarilyo? Itinuturo nila sa akin designated area, layo. Pero pumupunta ako doon dahil ayoko ngang sinisita ako, dahil kapag nasita ako, hindi ko alam kung paano ako humingi ng paumanhin kapag ako po ay nasisita. Nahihiya po ako noon. Pero itong taong ito, dahil siya sinita, imbis na mahiya, nagalit pa. Kung ako ang nasa sitwasyon niya, kagad papatayin ko yung sigarilyo ko at hihingi ako ng dispensa. Pasensya na po kayo, hindi ko po alam. Ganun ang gagawin ko. Saan po ba yung designated area na pwede po ako magyosi? Ituturo nila yun. Doon po kayo pwedeng manigarilyo kung malayo man yan, puntahan mo dahil gusto mong magyosi. Yan nga po yung, kaya nga naglagay ng batas na yan na tinatawag na designated area. Para tulong din naman doon sa mga naninigarilyo na kung nalalayuan sila sa designated area, makabawas din naman lang sa inyong lungs, no? At least maklin naman kahit papano ang inyong mga baga, makapagpahinga kahit papano. At least kung pumunta ka ng Angeles City,
Sa Clark Air Base, napakalinis ng hangin at walang pollution na makukuha ang baga mo kahit na naninigarilyo ka. Yan ay para sa inyo rin naman at hindi para kung kani-kanino. Kaya, sana ay lagi kayong magpakainawa. Siguro hanggang doon lang po muna. Proud to be Kapampangan. Kaso kung minsan nang manggiligit ko natin. Ring gana-gana kakitam kay paligid tamo. Sana suportan nyo bakit bakal pa yung kaya katamong pisabyan tungkol kay bagay ngayon.